Bago natin simulan ang part 22, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel, at sa mga nagustuhan ng ating video huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated kayo sa mga susunod pang mga video natin. Nakinig lang si Sharon sa kanilang pagtatalo, iniwasan ang kamay at umalis na nagsasabing hindi na niya sila guguluhin. Nagulat ang mga lalaki. Tinanong ni Lon Swan, ganoon ba kay Aman ang mga manlalaro mula sa Star Moon Kingdom? Hindi ba siya makabili ng Blackwing emblem kahit may 3 gintong barya? Sumigaw si Furious Blade sa lalaki na huwag magpakitang gilas, isa siyang tanga na hindi nga makapasok sa pintuan ng auction. Nang sumunod na mga sandali, narinig na ang malalakas na tunog ng karamihan mula sa labas ng auction. Ang mga manlalaro ay sumigaw na bukas na ang auction house at kailangan nilang magmadali at pumasok, ngunit pinigilan si Furious Blade ng mga gwardya. Sinabi nilang hindi pa pwedeng pumasok ang mga manlalaro. Tinanong ni Lone Swan, pero may Blackwing emblems kami, bakit hindi kami makapasok? Sinabi ng gwardya na ang mga ordinaryong tao ay kailangang maghintay hanggang makapasok muna ang mga VIP guests. Itinuro niya ang isang lalaki at sinabi na ito si Lord Demon Hunter, isang VIP ng Blackwing City, kaya't makakapasok siya ng walang problema. Nagulat sila at nagtanong, paano nangyari iyon? Nang dumaan si Sharon sa gwardya, yumuko siya at sinabi na tinatanggap nila si Lord Demon Hunter. Tumingin si Lone Swan sa likod ni Sharon at hindi makapaniwala na siya pala ay isang Demon Hunter. Sa loob ng auction house, nakaupo ang lahat sa isang malaking arena na may stage. Binangga ng host ang martilyo sa mesa at inanunsyo na malapit nang magsimula ang auction. Ang unang item na ibebenta ay ang Secret Silver Rank 20th Level Breastplate, at ang panimulang presyo ay 2 gintong barya. Ginamit ni Sharon ang Observer's Mark at nakita ang mga katangian ng kagamitan na ito. Ang Observer Side skill ay nagpapahintulot sa iyo na makita ang mga hindi kilalang target at may ilang tsansa na madetect ang mahihinang bahagi ng target. Ang tagal nito ay 40 segundo. Ang skill na ito ay nagbibigay daan sa mga VIP traders para makakuha ng karagdagang impormasyon habang nakikilahok sa auction. Nakuha ni Sharon ang skill na ito habang naghahanap ng yaman sa isang regular na auction house. Sinabi ng isa sa mga manunood, kung hindi pinahahalagahan ang breastplate na ito, baka hindi ito maganda ang kalidad. Nagpasya ang ating bida na gamitin ang breastplate para buhayin ang atmosfera at ang labanan. Sinabi niyang magbibigay siya ng 3 gintong barya. Sumigaw ang lalaki na nagsimula ng kumilos ang Demon Hunter. Paano kung talagang maganda ang breastplate? Hindi maaaring magkamali ang Demon Hunter. Ngumisi si Furious Sword, patuloy na iniisip kung gaano kay Aman si Black Flame. Magbabayad siya ng 5 gintong barya. Natuwa ang lalaki nang marinig ang pag-uusap sa likod niya at sinabi, si Furious Sword ay tiyak na mayaman kung kaya niyang gumastos ng 5 gintong barya para sa isang piraso ng kagamitan. Sumagot ang kasama na ayos lang, siya ay isang elite member ng Bloodthirsty War God, isa sa mga malalaking guild. Sumigaw ang lalaki mula sa mga stands na nagsimula na naman ang Demon Hunter, itinaas muli ang taya. Sinabi ng pangalawang lalaki, kahit na siya ay isang hunter, wala naman siyang guild na maaasahan, paano siya makikipagkompetensya sa Bloodthirsty War God? Sumagot ang kaibigan na magiging mahirap talaga. Sumigaw si Furious Sword na magbabayad siya ng 15 gintong barya. Napagdesisyonan niyang hindi niya papayagan na may makakaagaw sa kanya, makakamtan niya ang anuman na nais niya. Ngunit pagkatapos, sinabi ni Sharon na magbibigay siya ng 20 gintong barya. Nagulat ang mga lalaki na itinaas muli ng Demon Hunter ang taya. Nena si Furious Sword dahil napag-iwanan siya, at si Lone Swan ay nag-alala. Sinabi niya sa lalaki na maghinay-hinay,
Masyado nang mataas ang 20 gintong barya para sa isang breastplate, hindi na niya ito kailangan. Pero itinulak siya ni Furious Sword at sinabi sa lalaki na umalis. Kung hindi siya igagalang, ipapakita niya ang kanyang lakas. Pinigan niya ang kanyang kamao, ang buong mukha niya ay puno ng galit. Nag-alok siya ng 30 gintong barya. Nagdesisyon ang player na ay dadagdag ang lahat ng ginto ng guild niya sa kanyang taya. Nagsimula mag-usap ang mga ibang manlalaro. Ayos lang ba talagang gumastos ng 30 gintong barya? May mga maliit na guild na mas mababa pa ang budget, at siya, tumataya ng ganito kalaking halaga sa isang piraso ng bakal. Sinabi ng pangalawang lalaki, hindi, ito ay nagpapakita na ang breastplate ay isang tunay na yaman, ngunit hindi ito maiintindihan ng mga ordinaryong tao. Tanong ni Furious Blade nang may puot. Paano kaya si Black Flame, isang manlalaro na walang guild, ay makakapag-alok ng ganitong kalaking halaga ng ginto? Siya ba ay sinuportahan ng bloodthirsty war god at mayaman? Pagkatapos ay magbid si Sharon ng 35 gintong barya, na ikinagulat ni Furious Blade. Naiisip niya, paano nangyari ito? Paano kaya siya, isang free player, makakakuha ng ganitong kalaking ginto? Pagkatapos sumigaw ang lalaki, nais niyang suriin ang account ng player na si Black Flame. Ngunit sinabi ng organizer na wasto ang bet. Matigas na tinanong ni Sharon, nag-aalinlangan ka ba, Furious Blade? Wala ba akong backup mula sa bloodthirsty war god? Hindi kayang ipakita ang lakas ni Furious Blade, kaya't siya'y nagalit ng sobra, parang sumabog ang kanyang galit. Naiisip niya, paano nangyari ito? Paano magkakaroon ng lakas ang isang air player para magsalita ng ganoong kayabang na mga salita? Dapat siyang sirain. Tumayo siya, nanginginig sa galit, ngunit nag-stutter siya at nagsabi na magbibigay siya ng 36 na gintong barya. Nagdesisyon si Furious Blade na hihingi siya ng advance na bayad mula sa guild para sa labis na halaga. Tanong ni Sharon, isang elite na miyembro ng isang malaking guild ay magtataas lang ng taya ng isang gintong barya. Pagkatapos ay sinabi niyang magbibigay siya ng 40 gintong barya. Ngayon, natarante si Furious Blade. Naiisip niya, 40 gintong barya, ito ang sahod ko sa loob ng ilang taon. Ang swindler na ito ay naglakas loob mag-risk para sa isang breastplate. Hindi. Ibig sabihin nito, ang breastplate na ito ay isang bihirang at kamangha-manghang yaman. Dapat mas mataas pa ang halaga nito kaysa sa 40 gintong barya. Tama siya. Pamslam ang kamao ni Furious Blade sa mesa at sumigaw, magbabayad ako ng 50 gintong barya. Nagdesisyon siya na hindi siya matatalo ng isang mahina. Nang sandaling iyon, naisip ni Lone Swan kung anong kabaliwan ang ginagawa ng Kanto. 50 gintong barya, iyon na ang buong reserba ng guild, ang naisip niya. Si Sharon ay pumalakpak at sinabi, sumuko siya, ang breastplate ay sa kanya na. Tumawa si Furious Blade na parang isang baliw at sumigaw, ngayon, hindi nasasali si Black Flame sa bidding. Hindi ba siya mayaman? Hindi ba siya magaling magyabang ng kayamanan? Bilasan niyo, magpatuloy siya sa pakikipaglaban. Sinabi ng organizer, dahil wala ng taya, ang bihirang Westwind chest piece ay ipapasa kay Fierce Blade. Tumawa ang lalaki at sinabi, oo, nakuha ko ang yaman na gusto ko, ang Westwind chest piece. Ngunit pagkatapos niyang sabihin iyon, tinanong niya ng takot at gulat, ito ba ang Westwind chest piece? Narinig ko ba ito ng tama? Ang Westwind chest piece na ito ay hindi ba nagkakahalaga lamang ng isang pilak? Sinabi ng organizer, ito ang bihirang skin Westwind chest piece, bagamat ang mga stats nito ay hindi gaanong espesyal, mas maganda at mas cool ang itsura nito. Para bang si Furious Blade ay mababaliw sa shock, 50 gintong barya ang ginastos ko para sa isang simpleng aesthetic. Wala siyang alam kung paano ipapaliwanag ito.
Pagbalik niya, nawalan siya ng malay at nagsimula nang tawagin siya ni Lone Swan. Sinabi ng organizer, tapos na ang kasunduan, makikipag-ugnayan kami sa inyo. Ang guild ay mayroong 24 na oras upang magbayad, at kung hindi ito magagawa, ang kanilang guild ay paparusahan ng malubha ng sistema. Lahat ng mga manlalaro ay tumingin kay Sharon, pinatay niya ang isang elite ng isang malaking guild ng hindi dumudugo, isang demon hunter at isang demonyo. Isang napakalungkot na pangyayari, nadaya sila ng isang demon hunter. Itinutok ng pangalawang lalaki ang daliri kay Sharon at sumigaw na ang demon hunter ay isang tusong magnanakaw, maaari silang iligan nito anumang oras. Dapat mag-ingat ang lahat. Sa loob ng susunod na 30 minuto ng auction, tahimik na umupo si Sharon sa kanyang lugar. Nagpatuloy ito hanggang sa susunod na kategorya ng mga item. Inanunsyo ng organizer na ang susunod na item ay ang Weapon Forging Blueprint, at ang starting price ay isang pilak. Ginamit ni Sharon ang kanyang observanting mata at nakita na ito ay isang secret ranked Silver Dawn Sword Blueprint Level 10. Ang swerte ay nasa kanyang panig, dahil ang silver onset weapon na ito ay isang kailangang-kailangan ng mga level 10 player sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit ngayon, mahirap makuha. Bukod dito, ang kanyang Abyssal Blade ay nangangailangan ng 10 secret silver weapons upang ma-upgrade, at gamit ang blueprint na ito, hindi na siya kailangan maghanap pa sa mga dungeons. Sinabi ni Xiong na magbabayad siya ng isang pilak. Tumayo ang isa sa mga lalaki at sumigaw na ang Demon Hunter ay muling magsasamantala sa mga manlalaro. Baka naman ito ay isa pang taktika para malinlang sila na bumili ng basura. Hindi nila dapat ipagpatuloy ang bidding. Inisip nila na isa lamang itong disguise na NPC na sadyang niloloko ang mga manlalaro upang magbid. Nag-umpisa ng magbilang ang organizer, isang pilak, hindi makapaniwala si Xiong. Totoo ba ito? Ang pagkakataon ko para makakuha ng magandang deal. Nagpatuloy ang organizer sa pagbibilang, isang pilak. Natuwa ang mga manlalaro ngunit nanatiling tahimik sila. Ayaw nilang magpaloko. Pagkatapos, bumangga ang organizer sa mesa at sinabi, wala nang ibang bids. Ang item ay ibinebenta sa isang pilak. Sinabi ng organizer, ito ang secret blueprint ng Dawn Silver Dawn One-Handed Sword. Ito ay pamana ni Master Corrin, at ang may-ari ay si Mr. Black Flame. Binabati siya. Nagulat ang lahat ng manlalaro at sumigaw, ano? Ito ay isang silver rank secret blueprint. Ang mga blueprint na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 20 o 30 gintong barya, at nakuha niya ito sa isang pilak. Masaya si Sharon sa kanyang nakuha. Nang hawakan niya ang listahan sa kanyang kamay, nagtagumpay siya ng malaki. Sinabi ng organizer na ngayon ay ipapakita nila ang huling slot ng auction ngayong araw, isang napaka-rare na melee skill na tinatawag na Thunderstorm Flame. Ang starting price ay 5 gintong barya. Nagulat si Xian dahil ang Thunderstorm Flame ay isang ninanais na skill para sa mga melee players, at ito ang espesyalidad ng auction. Kahit sa kanyang nakaraang buhay, hindi pa niya nakita ang aklat na ito na ibinebenta. Ang halaga nito ay hindi masukat. Agad na nagsimula ang mga tao na magsigawan, nag-alok ang mga lalaki ng 10 gintong barya. Pagkatapos ay 20, 40, 42 na dagdag na gintong barya, at sa huli ay 43. Iniisip ni Xian na kung alam nila ang halaga nito, kailangan na lamang niyang maghintay ng tamang pagkakataon upang magbid. Biglang nag-alok ang isang mage ng 50 gintong barya, at agad na ginamit ni Xian ang kanyang observanting mata. Nagulat siya nang makita na ito ay isang level 4 na sorcerer. Nakakagulat para sa isang NPC na makilahok sa bidding, at higit pa, ito ay isang mayamang sorcerer. Hindi siya dapat magtangkang dayin ang NPC.
Kailangan niyang mag-alok ng tinatayang halaga. Sinabi niyang mag-aalok siya ng 60 gintong barya. Alam ni Shea na kulang ang kanyang gintong barya, umaasa siyang magkakaroon siya pa. Pagkatapos, nag-alok ang mage ng 70 gintong barya, at napagtanto ng ating bida na natalo na siya. Hindi siya nakapaghanda ng sapat na ginto. Tinanaw na lang niya kung magkakaroon pa ng bagong auction funds. Nang mag-login siya, agad na ipinakita sa kanya ang maraming notifications. Inanunsyo ng system na ang flickering design na inilagay niya sa auction ay nabenta na, at pagkatapos ibawas ang transaction fee, 2 ginto at 44 na pilak ang nadagdag sa kanyang inventory balance. Mayroon na siyang 113 gintong barya at 73 pilak. Sa parehong oras, nag-alok si Sher Fong ng 100 gintong barya, umaasa siyang sapat na ito. Nagtanong ang mga manlalaro, talaga bang bibilhin niya ito ng 100 gintong barya? Sinabi ng organizer, 100 gintong barya, may iba pa bang nais mag-bid? Nagsimula ang mga lalaki na mabuluhan. Hindi nila maintindihan, ang Demon Hunter na ito ay hindi kapanipaniwala, wala silang anumang pagkakataon. Kasabay ng pagslam ng hammer ng organizer sa mesa, sinabi niyang, ang item ay ibinebenta na sa 100 gintong barya. Binati nila si Mr. Black Flame sa pagbili ng Thunderstorm Flame. Inanunsyo ng system na gumastos siya ng 100 gintong barya. Nag-alok siya ng 100 gintong barya para sa Thunderstorm Flame skill book. Naisip ni Sharon na maganda ang skill na ito dahil angkop ito para sa mga unang bahagi ng grinding at TK. Ang Thunderstorm Flame ay isang movement skill na may requirement na melee. Nagdudulot ito ng 200 combat damage plus Thunder of Flame damage sa mga kalaban na nasa loob ng 5 yarda, at nakakapagparalisa sa kanila ng 4 na segundo. Ang skill ay may tagal na 45 segundo. Masaya si Sharon dahil ngayon ay magkakaroon siya ng mas maraming paraan para magdulot ng damage at madali niyang mababawi ang kanyang ginastos. Nagsimulang umalis ang mga tao sa auction house, ngunit biglang tinawag siya ng isang babae at nagtanong kung maaari siyang huminto. Nagulat ang ating bida nang sabihin ng babae na ang pangalan niya ay Water Rose. Nakita siya ng babae sa auction at naalala niyang isa siya sa top 10 fortune teller sa God's Domain, ang ika-6 na level Curse God. Hindi siya makapaniwala na nakatagpo siya ng ganoong tao sa auction. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay mas sikat pa kaysa sa Purple Cloud Cleric God. Nagulat siya na nandyan din si Rose sa auction. Nang hindi niya ito makita, sumagot si Rose na natural lang iyon, dahil hindi nila kayang makipagsabayan kay Mr. Black Flame at sa kanyang VIP seat. Sila ay nakaupo lang sa gilid. Siya ay kumakatawan sa Twilight Echo Guild at nais niyang talakayin ang isang pakikipagtulungan kay Sharon, tinanong niya kung interesado ito. Naisip ni Sharon na sikat ang Twilight Echo Guild sa industriya ng virtual games at dahil si Water Rose ay isang respetadong elder na may maraming karapatan sa pagboto sa guild, baka may malaking deal na naiisip si Rose. Sagot ni Sharon na dahil sa Twilight Echo, tiyak na papayag siya. Sumagot si Rose na ayos lang ngunit nagmungkahi siya na humanap ng ibang lugar upang mag-usap.